Mga naabandon ng gamit mula sa BOC, ipinamahagi sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Almar Persuelo. Ang Office of Civil Defense o OCD ng donasyon mula sa Bureau of Customs o BOC para sa mga naging biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu. Kabilang sa mga ipinamahagi ng BOC ang 100 sako ng bigas, halos 6 na pong rapid emergency tents, mahigit 1,000 assorted tents at 50 solar power units. Isinagawa ang turnover sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan agad ikinarga ang mga tulong patungo sa mga apektadong bayan. Personal namang isinaksihan ni na OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang nasabing turnover. Lubos naman na pasasalamat ni Yuse Cabrero sa tulong na ipinamahagi ng BOC para sa nagpapatuloy na relief efforts sa mga komunidad na niyanig ng malakas na lindol at binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng whole of government approach sa pagresponde sa nangyaring sakuna. Siniguro din ng OCD na makakarating sa mga kababayan na nangangailangan ang mga donasyon. Ayon naman sa Bureau of Customs, ang mga ipinamahaging gamit ay pawang mga idineklarang inabandona at forfeited na items pabor sa gobyerno. Dumaan ito sa tamang proseso bago ipamahagi. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kanilang patuloy na programa upang gamitin ang mga inabandonang gamit para sa kapakinabangan ng publiko, lalo na sa panahon ng sakuna. Samantala, patuloy ang OCD sa koordinasyon at pagtutulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatuloy ng relief operations sa Cebu. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forsuelo, SM9 News. Samantala, habang buhay na diskwalifikasyon sa mga pasaway na kontraktor, isinusulong ng DBM. Ang detalye mula kay Kapar Creslin Catarong. Napalakas ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang bagong batas ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act para labanan ang mga contractor, supplier at consultant na paulit-ulit na lumalabag sa mga patakaran sa gobyerno. Sa ilalim ng batas, maaaring ipataw ang blacklisting with perpetual disqualification o habang buhay na diskwalifikasyon sa mga kumpanyang may seryosong paglabag sa mga proyekto ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi na sila kailanman papayagang makasali sa anumang bidding o kontrata ng gobyerno. Layunin ng batas na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. 3 antas ng parusa ang nakapaloob sa bagong batas. Una, ang corrective measure na naglalayong bigyan pa ng pagkakataon ang mga pasaway na ayusin ang kanilang mali sa pamamagitan ng multa, mandatory training at pagsubaybay sa kanilang performance. Pangalawa, ang suspension na kapag may paglabag sa proseso, pinipigilan ang kumpanya na lumahok sa bidding ng 1 hanggang 2 taon depende sa dami ng paglabag. Pangatlo, ang blacklisting, kung saan ang mga kumpanyang may seryosong paglabag tulad ng pandaraya, falsification o collusion, hindi sila papayagang sumali sa bidding sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Ngunit sa bagong probisyon ng NGPA, kapag 3 beses nang lumabag ang kumpanya, otomatikong ipapataw ang blacklisting with perpetual disqualification o isang habang buhay na pagbabawal sa anumang transaksyon sa gobyerno. Bagamat administratibo ang mga kasong ito, maaari ring sampahan ng criminal charges ang mga kumpanyang mapapatunayang may kinalaman sa pandaraya o maling paggamit ng pondo. Giit ng DBM, layunin ng bagong batas na matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga kumpanyang may malinis na record at mapigilan ang korupsyon at palakasan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News. Constitutional Law Professor disbayado sa pagkakatalaga kay Justice Secretary Remulla bilang ombudsman. Ang detalye mula kay Kapar Jane Codnita. Iginagalang ng Political and Constitutional Law Professor na si Attorney James Reserva ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili kay Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Nitong Martes, Oktubre 7, inihayag ng Malacanang na dumaan sa tamang proseso ang pagtatalaga kay Remulla. Sa kabila nito, dismayado si Reserva sa pagtatalaga sa Justice Secretary dahil tilaan niya na wala ang prinsipyo kung bakit binuo ang Office of the Ombudsman. Disappointed in the sense na parang nawawala yung requirements o inaasahan yung the principle behind creating the Office of the Ombudsman. Yung requirement ng independence, yung probity, at saka
professionalism. Dagdag pa nito, tila pinilit na makalusot si Remulla sa shortlist sa kabila ng mga kinakaharap nitong reklamo. Ang nangyari ngayon, talagang ipinilit lahat ng mga pag-shortcut. They have violated all the rules sa ombudsman itself. Diba? We know yung mga cases sa ombudsman, it will take some time to be resolved kahit na yung mga simpleng cases. How much more for mga high crimes? Saka ang dami namang respondents diyan. Conspiracy yun, yung kaso na file ni Senator Amy Marcos at saka subsequently si Mayor Pasti Duterte. So, hindi yun basta-basta na ma-resolve kaagad. Magugunita na nakakuha ng clearance si Remulla para sa ombudsman bid noong Setyembre 25, September 2 nang sumalang ito sa Judicial and Bar Council kahit may kinakaharap na reklamo. Samantala sa obserbasyon ni Reserva, ang pagpili kay Remulla sa ombudsman ay para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. With one single purpose. Hindi naman ito ombudsman for the people, parang ombudsman ito against DP Sara Duterte. Tingnan mo, ang daming crimes ngayon, ang daming mga betrayal ng tao, lalo na yung mga billions of pesos na ninakaw. And it's not only a fantasy. Talagang it could no longer be denied yung mga ghost projects involving billions. Pero tingnan mo yung kanyang sinabi agad. Takalin niya ang salin ng Vice President. What's that? At saka yung confidential funds na 125 million. Wala man talagang, wala pang indication of graft and corruption. Ang issue lang dyan is whether or not there was a misuse. Sa kabila naman ng iba't ibang reaksyon, tiniyak ni Remulla na magkakaroon ng transparency at accountability sa kanyang tanggapan at mas magiging mabilis din anya ang paggulong ng mga reklamo. Nakatakdang manumpa sa opisina si Secretary Remulla sa Huwebes, Oktubre 9 bilang kapalit ni Samuel Martires na nagwakas ng termino noong Hulyo ngayong taon. Ito si Jane Codinda, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Diskaya sinampahan ng patong-patong na tax evasion cases sa DOJ at Bryce Hernandez nag-tell all na. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapatid Margot Gonzalez. Mari sa investigasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR, hindi nagbayad ng tamang buwis ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Diskaya mula taong 2018 hanggang 2021 sa kabila ng malalaking kontrata at kita ng kanilang mga kumpanya. Maging ang excise tax para sa siyam nilang mamahaling sasakyan ay hindi rin umanong nabayaran. Dahil dito, nagsampa na ng patong-patong na tax evasion complaints ang BIR sa Department of Justice laban sa mag-asawang Diskaya, kalaki pa mga kahon-kahong dokumento bilang ebidensya. Dawit din sa tax evasion complaints ang kanilang corporate officer sa St. Gerard Construction. Ayon sa BIR, ang kanilang kabuuang tax liability umabot sa mahigit 7.1 billion pesos. Lumalabas din sa investigasyon na walang record na nakapagbayad ng documentary stamp tax ang mag-asawa bilang patunay ng kanilang umano'y divestment sa mga kumpanya. Patuloy pa rin ang audit ng BIR sa iba pang kumpanya ng mga Diskaya para sa posibleng pagsasampa ng karagdagang reklamo. Nagulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo, yung mga iba pang construction companies ng spouses Diskaya, patuloy pa ang pag-audit. Again, ang nandito pa lang yung individual liabilities nila. And St. Gerard ang itong sinampa natin at patuloy pa ang pag-audit natin sa mga iba't iba pang korporasyon na mention sa mga flood control projects. Ang abogado ng mga Diskaya, no comments, sinampang reklamo ng BIR laban sa kanyang kliyente. Hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. So, no comment po na ako. Bago ito, una nang nasampahan ang reklamo mag-asawang Diskaya sa ombudsman dahil sa flood control scandal. Samantala, ibinunyag naman ng kanilang abogado na naghain na sila ng habeas corpus petition sa korte para sa paglayan ni Curly Diskaya sa kustodiya ng Senado. Ito matapos masuspend ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at mabakante ang posisyon ng chairman kasunod ng pagbibitiw ni Senator Ping Lacson. That the Blue Ribbon Committee will explain
is prolonged detention from the Senate Detention Facility. Kung legal pa ba o hindi. Uncertain yung namin yung client namin kung kailan siya palalayain or di ba? So that's the best way is to file a petition for the issuance of habeas corpus. Sir, yung condition po ni Mr. Vizcaya, doon po sa Senate ngayon, considering na, yun na nga, nasa limbo pa yung investigation, hindi pa alam anong mangyayari, sino mamumuno. Kaya nga, yan ang naging daan para mag-file kami ng habeas corpus. Sir, content po kayo nakakatigil yung habeas corpus? Sana. Gaano po? Bibilib naman sa judicial system. Humirit din ng 7 araw na furlough si Curly para makakuha ng mga kailangang dokumento sakaling magpatuloy ang investigasyon ngayong Tubre. Muli rin siyang tumating sa DOJ para sa nagpapatuloy na case evaluation bilang protected witness ng ahensya. Si Sara Vizcaya hindi nakapunta sa DOJ dahil umano sa karamdaman. Tumanggi naman ang kanilang abogado na magbigay ng update hinggil sa kanilang pakikipagtulungan sa DOJ. Dumating din sa DOJ ang iba pang protected witness na sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Si Hernandez nag-tell all o nagsabi na umano ng kanyang lahat ang nalalaman sa DOJ ayon sa kanyang abogado. Hiniharap po natin sa kanila. Anong sir ang nilalaman na bago po ng ating Samantalang humiling na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa DOJ na makapagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para mamonitor ang mga politiko at personalidad na iniimbestigahan sa flood control corruption. Nangunguna sa pinapaisyuhan ng ILBO ay si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista na sina Congressman Arjo Ataide, Nicanor Briones, Roman Romulo, Rida Robes at iba pa. Kasama din sa listahan si dating Senate President Chis Escudero at iba pang mga kasalukuyan at dating senador. Maging ang mga iba pang district engineer ng DPWH pinapaisyuhan ng ILBO. Formal na rin inimbitahan ng ICI si Romualdez sa kanilang pagdinig habang pinasumpinan naman si Sardico. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNN. Senator Alan Cayetano iginiit na hindi ganap na independent ang ICI. Ang detalye mula kay Kabar Troy Gomez. Sa gitna ng pagdududa sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na bagamat maganda ang layunin ng komisyon, marami umanong kakulangan sa transparency at komposisyon nito. Ayon sa senador, mismong Malacanang ang nagtalaga ng mga miyembro ng ICI, kaya't nagiging questionable ang pagiging independent ng grupo. Well, remember, Pahapyaw, I talked about that on the floor, na while it's a good idea to have an independent, anong parameters? Diba? Kasi, at least ako pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. Yung first meeting nila sa Malacanang Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Dagdag pa ni Cayetano, maging ang mga appointment sa ICI ay tila kontrolado rin ng ehekutibo matapos umanong mawala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at palitan ng bagong miyembro na itinalaga rin ng Malacanang. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the President in getting but it's not necessarily independent. Binigyang diin din ng senador na kailangan buksan ng ICI ang kanilang mga pagdinig sa media. Kung hindi man live stream, dapat ay may access pa rin ang mga mamamahayag upang masubaybayan ang proseso. More transparency. So, dun sa sinabi nilang ayaw nila i-live stream, sige, assuming hindi na magbabago isipan nila. So, ibalik natin sa kanila. What form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together? Hindi kayo lang. Git ni Cayetano, kung hindi papakita sa publiko ang mga tanong at sagot sa investigasyon, mawawalan ng tiwala ang mamamayan sa resulta ng kanilang mga konklusyon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. Hinimok ni Cayetano ang ICI na maglatag ng mas malinaw na parameters at magpakita ng konkretong hakbang para sa transparency, kabilang ang pagbibigay ng media access at public updates upang maiwasan ang pagdududa at masigurong patas ang investigasyon.
Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sirang tulay sa poblasyon, Daan, Bantayan, Cebu. Malaking abala sa hanap buhay ng mga residente. Ang detalye mula kay Kabar Paul Montibon. Matinding pinsala sa transportasyon, partikular na sa mga kalsada at tulay sa Daan, Bantayan, Cebu, ang itinulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa rehiyon. Patuloy ngayon ang pag-aayos at paglilinis ng mga nasirang infrastruktura upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko at transportasyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa malakas na lindol, maraming tulay ang nasira at hindi na madaanan. Gaya na lamang dito sa poblasyon Daan, Bantayan, Cebu, matapos ang pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol. Ayon sa DPWH, nasa mahigit na 100 metro ang haba ng mga naapektuhan na bahagi ng tulay mula dyan hanggang dito sa aking tatayuan. At para naman sa ating aerial view, ganito naman kalawak ang pinsalang itinulot ng nasabing lindol. Kaya naman ayon sa mga otoridad, bawal nang dumaan ang mga pribado ng mga sasakyan dito. Pagdating naman sa hanap buhay ng mga residente dito, pahirapan din ang pagtawid ng kanilang mga produkto. Ang iba, binibitbit na lang nila para lang maibenta sa merkado. Kesa naman, mawalan sila ng hanap buhay. Nagpadala na rin ng quick response team ang DPWH para inspeksyonin ang lugar. Kabilang sa mga apektado Nanay Demetria, residente ng Barangay Paypay na aminadong labis ang abala sa kanyang hanap buhay at transportasyon matapos masira ang tulay. Maoy nakahaso sa among panginabuhi. Kay kami sir, na ako naninda sa Larsian, nagluto ko, mga taga-munisipyo o way trabaho, waagid mi karon. Di naman mi kada sayo, alas 4 pas kadlawon, mukuan mi ako anak magsakay og motor, magluto mi mga pagkaon, maparmilya. Karon si wala jud mi portahan. Lisod nga nainani ang tulay. Sa kabila ng hirap, naiintindihan pa rin naman ni Nanay Demetria ang sitwasyon. Anya, kung kalooban ng Diyos ang nangyari, mas pipiliin na lamang niyang magsikap at bumangon. Ang nakahasol sir, pero maningkamot na lang yun nga makasugakod kayo sa man, di man ako pagbuot. Pagbuot mo sa Diyos, katalag man iabot. Agad din namang nagpadala ng grupo ang DPWH Regional Office 7 upang inspeksyonin ang lugar. Ayon sa ahensya, minamadali na nila ang pag-aaral para sa mas mabilis na rehabilitasyon o pagtatayo ng bagong tulay depende sa resulta ng kanilang obserbasyon. Mga kapartner, nandito pa rin tayo sa bayan ng Daan, Bantayan dito sa Cebu. Kasama nga natin ngayon, araw na ito, si Engineer Joel Vincent ng DPWH Regional Office 7 dahil isa sila sa mga grupo o team, quick response team ng DPWH na pinadala dito para mag-obserba. Ano ba ang mga specifications po ninyo para sa lugar na ito na naapektuhan ng lindol? Yung ginagawa namin dito is talagang tinitesting namin yung lugar, yung area na ito, kung safe pa ba, at saka tapos as of now is nandun pa kami nagtest sa Batment A, tapos is dito naman kami sa kabilang approach kasi dapat matestingan natin yung magkabilang dulo. Ibig sabihin yan, engineer, puntahan natin mga kapartner. Patawid lang tayo, kailangan na natin ingat. Dahil ito nga, ang laki nga ng habitat na naging resulta ng pagyanig. Talaga namang engineer, talaga pa yung madaanan ito ng hindi na talaga ito safe daanan kasi na may deformation na siya eh. Tapos yung buong bridge talaga is pinush doon papuntang abutment B. So kaya nagka-overlap yung pavement natin. Konting movement ba? May posibilidad na... May posibilidad ito na kapag merong mga aftershock na sinasabi natin, pwede itong bumagsak kahit anong oras. Pero hindi natin... Kaya ginagawa namin, sinasabi namin sa mga taong tumatawid dito na doble ingat talaga. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga aftershocks eh.
Ito yung gamit ninyo na Yes po, yes po. Ano po ang tawag nito, sir? Ito po yung tawag namin ito, rotary drilling machine. So ang ginagawa namin is sa specified area, dito kami nagkakandak as much as possible kung saan itatayo yung board pile natin or ibabaon yung board pile natin para malapit lang yung results nila. Ilang araw o buwan ba ang itatagal bago magkaroon tayo ng assessment and then pagtatayo ng bagong tulay? Yung ito, talagang as much as possible, dapat matapos namin ito ngayong linggo. Para next week is mag-mobilize na yung contractor para masimula na yung pag-ayos talaga nito. Sa amin is yung initial pa lang nito eh. Ngayon, minamadali namin kasi yun yung sabi ng director, dapat mabilis yung response natin. Pagkatapos nito, ibibigay namin yung data sa ibang team sa aming planning and design division para sila na yung mag-design kung anong gano'ng kalaki yung board pile na ilalagay para sa bridge na ito, sa bagong bridge na itatayo. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng lindol, nananatiling matatag ang mga taga Cebu. Patuloy ang pagtutulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan at mga organisasyon para maibalik ang normal na pamumuhay sa lalawigan. Ayon sa DPWH, patuloy ang kanilang pangangalap ng mga impormasyon at datos kaugnay sa sitwasyon ngayon dito mismo sa tulay sa poblasyon na Daan Bantayan. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap na paalalahanan ng lahat ng mga residente na mag-ingat dahil sa mga tuloy-tuloy na naranasang aftershock sa lugar. Mula dito sa poblasyon, Daan Bantayan, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala. Ako si Paul Montebon, SMNI News. Sports.